Good morning po sa inyo muli. Hallelujah! At ito po ay may bago tayong topic po. At ating pong pinamamagatan ito na we are born to reverence God. So lahat po tayo bilang mga mananampalataya, dapat nating ginagalang ang Diyos. Hallelujah! Pero alam niyo po ba, nowadays, hindi na po nagaginagalang ng karamihan ng Diyos ang kanyang dakilang pangalan. Kaya nga po sa mga commandments ng Panginoon, do not use the name of the Lord in vain. So, pero ang ginagamit na kasama na ng pagmumura din ang pangalan ng Diyos. Yung pong nakakalungkot. Kaya alam niyo po ba, bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya sa ating Panginoon, huwag po natin idamay ang pangalan ng Panginoon sa mga bagay na hindi karapat-dapat. Igalang natin ang kanyang pangalan, katulad ng pangalan din po, apelido natin. Sabi nga po ng mga matatanda, dapat natin pangalagaan ang ating pong pangalan. So naniniwala po ako dun sa kasabihan na yun, sapagkat ito po ay magiging marka kung sino po tayo dito sa mundong ibabaw na ito. Ganun din ang Diyos, bilang tayo po ay naglilingkod sa Kanya, bilang mayroon tayong relasyon sa Diyos, tayo daw po ay matutong maggumalang sa Panginoon. Sinabi po ng Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Hallelujah. So, ang umpisa po talaga ng pagkakaroon ng karunungan o ba ng kapang-unawa ay ang pagkaroon po ng takot sa Diyos. Hindi po ito ibig sabihin yung takot na nanginginig ka na ayaw mong humarap sa Panginoon. Kung hindi ito yung takot na yun, binibigyan mo siya ng paggalang, reverence. Binibigyan mo siya ng pagmamahal. So, yung pagmamahal po kasi, karugtong po niyan ay paggalang, respeto. It is also the starting place po, ang paggalang natin sa Panginoon, yung pong humility. Yung iba pag nire-respeto natin ng iba natin, tayo po ay nagpapakumbaba at sila po ay ating tinatalaga. Sila po yung nauuna sa atin. Kasi po ang tawag doon respeto. So this is not fear that causes us to hide from God, ito pong fear of the Lord, but an awe of His power and a reverence for His holiness, which cause us to live our lives in the right perspective. So nawa, ang mga tao po ngayon, makita nila kung sino ang Panginoon nila, yung pagiging dakilang Diyos sa ating pong lahat, di ba? Kaya wag natin pong hayaang mabastos ang pangalan ng Panginoon. Alam niyo po ba ang isang naalala kong karakter sa Bible na napakasikat po, no? Sapagkat yung mga Palestinians o mga Palestine noong araw na yon, sila po ay minak nila yung pangalan ng Diyos ng Israel. Kaya itong mga, dahil nga po mga labanan po yun eh. Noong time na yon, kaya itong taong ito, si Goliath, lumabas siya at minamak nga niya yung Diyos ng Israel. At sabi ng mga sundalo, natatakot sila kay Goliath kasi napakalaki ni Goliath. Pero may isang bata, yun nga yung fear of the Lord, may isang bata na ginagalang, minamahal niya ang kanyang Diyos, humarap doon kay Goliath, alam niyo na po yung kwento, natalo si Goliath. Because yung kanyang pagkakaroon ng takot o pagkakaroon ng respeto sa Diyos, pagmamahal niya sa Diyos, sa pangalan ng Diyos, alam niyo po ba, nagbigay ang Diyos ng kakayahan, ability, para matalo niya itong si Goliath. So, ganyan din po tayo. Maaaring hindi naman po physical na Goliath ito. Ito po ay problema. Mga Goliath din ang buhay natin. So, bibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon dyan. Hebrews 12:28-29. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. For our God is a consuming fire. Hallelujah. Di ba? Ang ating pong Diyos na pinaglilingkuran, meron siyang kaharian na hindi na nayayanig, hindi na dudurog, hindi na papasok ng kaaway. Bakit po? Kasi nga, siya nga yung pinakadakila. Kaya magpasalamat tayo dahil napaka sobra-sobrang walang tatalo sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Yung relationship natin. Kaya i-value po natin to. Huwag po ninyong pabayaan, mamasayang yung binigay niyang biyaya sa atin, yung regalo ng kaligtasan, pagiging anak, di ba? So everything dapat makita natin sino yung Diyos natin, sino yung Ama natin, sino yung kaibigan natin, sino yung ating sinusunod. Amen. So ito yung key ng pagiging may katapatan at kabanalan sa Panginoon. This is the key of holy living. Yung reverence natin, yung fear of the Lord. So 2 Corinthians 7:1, sabi dito, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminate body and spirit, perfecting holiness out of reverence of God. So, pilitin natin, magkaroon tayo ng purification, consecrate natin yung sarili natin
at huwag natin hayaan makontaminate tayo ng mga bagay sa mundong to. In Romans po, sinabi diyan, kailangan daw matransform tayo by the renewing of our minds. So, kailangan nating magdesisyon, mga kasama, na tayo po ay magpabago sa Panginoon. At kailangan natin tanggapin kung sino ang Diyos. Magkaroon tayo ng reverence. Hallelujah, because God is a consuming fire. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So we know that God is a God of love, compassion, and mercy. So this revelation of love of God draw us into a relationship with Him, but God is also a God of holiness. Yan, kaya nga po meron ako narinig minsan, ay mabait naman ang Panginoon, Diyos ng pag-ibig. Pero hindi nila nakita, Diyos din siya ng kabanalan at justisya. So a revelation of the holiness of God draw us into a life of holiness. So pag nakita natin yung relationship natin sa Panginoon, lumalalim po, lumalalim. Mga kapatid, mga kasama, tayo rin po ay binabago ng Panginoon. Nagkakaroon tayo ng pananaw at pamumuhay na may kabanalan. Kasi nga po, binibigyan natin siya ng respeto. Kung ang tao po na tinitingala natin ay ganitong ugali, nagagaya po natin yun. Nire-respeto natin yung taong yun. At kaya nga po tinatawag ng karamihan, mga iniidolo. Amen? Hallelujah. Ganyan din ang Panginoon. Pag inidolo mo siya, I believe, magre-reflect yan sa'yo. Yung kanyang glory ay makukuha po natin. Just like Moses in the mountain, nakasama niya ang Panginoon. Nung bumaba siya, nakita ng mga tao yung glory ng Diyos sa mukha ni Moses. Ephesians 1:4, For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. So pinili tayo ng Panginoon bilang mga mananampalataya at mga Kristiyano to be holy and blameless in His sight. So nawa ang mga Kristiyano po ngayon ay magkaroon po ng tunay na matuwid na pamumuhay. Hindi yung parang 50% dito sa mundo, 50% doon sa pagiging mananampalataya. Kailangan mag-shift tayo. Magkaroon tayo ng desisyon to follow Christ. You cannot serve God and Mammon. We cannot serve the world and God. Magkaaway po yan. Ibig sabihin, hindi yung pwede magtugma ang liwanag at ang kadiliman. Amen? So, we have to submit to the authority of God at magpabago tayo talaga sa Panginoon. Hallelujah. So, the fear of God involves 5 things. Okay. Yung pong reverence natin sa Panginoon, yung pag-ibig natin sa Panginoon, involve 5 things. The knowledge of God. Sabi po dito, number 1, a knowledge of God. Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the Holy One is understanding. So gusto mo ng karunungan, gusto mo ng kaunawaan, kapatid, ito lang masasabi ko sa iyo. Lumapit ka sa Panginoon because He is the author of wisdom. He is the author of knowledge. Kaya po, hindi po dahil matatalino na yung mga tao ngayon, hindi po. Lahat po yan inalaw ng Diyos na matanggap ng mga tao po ngayon. Yung katalinuhan, yung pangunawa, because this is the last days. Sabi ng Biblia, patalino ang mga tao po ngayon. Hallelujah. Pero yun nga po, lihis sa kalooban ng Panginoon because pinasok na naman ng kasalanan, pinasok na naman ng mga evil things ang mga tao. Kaya instead na magkaroon ng glorification sa Lord, hindi po nangyayari po yun. Because ang sinabi na ng hari, hindi na mababalik. Amen? So pag sinabi ng hari, bibigay ko sa ito, bibigay ko sa ito. Kaso merong nangingialam, yun po yung kaaway po natin. Kaya yung pinakialaman yung mga blessing na yan, instead na mag-glorify si Lord, napupunta sa iba. Nag-glorify si world, hindi si Lord. O yan. So, number 2, hindi lang knowledge. Yung fear of the Lord ay magkakaroon tayo ng hatred sa evil. So, wala akong nakitang Kristiyano talaga na totoo, na puspos naman ng Espiritu at nasa sa kanya ang Panginoon, na siya po ay nananahan pa sa kasalanan. So sabi dito sa Proverbs 8:13, the fear of the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance, evil behavior, and perverse speech. Perverse speech pala, perverse speech. So, fear of the Lord, hate yan. Ayaw niya ng kasalanan. So kung tayo po ay meron takot sa Diyos, may pagmamahal tayo sa Diyos, ayaw niya ng kasalanan. Hindi tayo nagmamalaki, hindi tayo arrogante, di ba? Hindi tayo nag-action ng mga evil thing, hindi tayo mga salita natin ay nakaka-build up, hindi po nakakasakit sa ating kapwa.
Hallelujah. Pagpapatuloy po natin tong ating talakayan o pag-uusap patungkol po sa reverence ng Panginoon, sa paggalang sa Diyos. Bukas po, subaybayan po ninyo ito. Hallelujah. At manalangin po tayo sa oras na ito. Marami pong salamat, Panginoon, na tinuturuan nyo kami. Lord God, magkaroon po ng banal na takot sa iyo at makita namin kung sino ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Purihin ka, Panginoon, sa iyong mga tinuturo at tunay nga, Lord God, pagkalooban mo po ng wisdom ang lahat po ng sumasaliksik sa iyo, Panginoon, so that they will continue to understand the mystery of the gospel, O Lord God. Thank you, O Holy Spirit, because kayo po, Panginoon, ang bibigay sa amin ng understanding, because you are the author of the scripture. O God, you inspired, Lord God, the writer, so that we have the scripture right now. Kaya po, we thank you so much for everything, Lord God, for this topic, Lord, in the name of Jesus Christ. Amen and amen. So, God bless you. Kita-kita tayo bukas.